Ang kasong ito ay limitado lamang ang media coverage, kaya medyo challenging ang pagbuo ng video. Maliban sa mga news articles, wala nang iba pang available resources kang makikita online, maging mga larawan at iba pa. Pero ito ay mauunawaan naman dahil sa sobrang grabing dinanas ng pamilya. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Nag-upload po kami ng mga bagong kwento, 1 hanggang 2 beses kada linggo. Mga lagpas 2 dekada ang nakakaraan, taong 2000 at 8 araw bago sumapit ang Pasko, binulabog ang bayan ng Bacolod City ng isang karumal-dumal na pangyayari. Naging malaki ang balitang ito noon dahil ang pinatay ay isa sa mga prominenteng pamilya sa probinsya, ang mga Revilla. Ang nakakalungkot pa, hindi lamang pinatay ang isang miyembro sa kanilang pamilya, bagkus inubos talaga sa isang massacre ang lahat ng nakatira sa tahanan nila ng gabing iyon. Kasama na doon ang matandang mag-asawa, isang anak, ang 3 maliliit na apo at 2 kasambahay. At ang nakakatindig balahibo pa, ang gumawa ng nakakakilabot na pagpatay sa pamilya ay isang taong kilala at pinagkakatiwalaan din nila. Alamin natin ang kanyang motibo at kung bakit niya nakayanang patayin ang pamilyang sinasabing tumulong at kumupkup sa kanya. Noong taong 2000, sa bayan ng Bacolod City, Negros Occidental, isa na sa mga kinokonsiderang mayaman at kilalang pamilya ang mga Revilla sa buong lugar. Sa mga probinsya, kapag ikaw ay nagmamay-ari ng mga lupain, tinatawag kang hasyendero at sila ay talagang ginagalang sa buong lugar. Ganoon ka nirerespeto ang angkan ng mga Revilla sa Bacolod. Pinagmamay-ari nila noon ang isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na sugar mill sa bayan, ang tinatawag na Ormoc Sugar Central ng Leyte. Maliban pa doon, nagmamay-ari din sila ng mga hekta-hektaryang lupain, iba pang mga property at mga negosyo. Binubuo ang pamilya ng amang si Carlos Revilla Jr., asawa niyang si Florinda Revilla at ang 5 nilang mga anak. Ipinanganak si Carlos noong November 3, 1924 sa La Castellana, Negros Occidental at ng taong 2000, siya ay 76 years old na. Nang mga panahong ito, ang kanyang 5 mga anak ay may mga sarili na ring mga pamilya at bumukod na ng kanya-kanya. Pero nang naghiwalay ang bunsong anak nila na si Benrico at ang kanyang asawa, ito ay lumipat ng US upang doon na manirahan. May 3 anak noon na lalaki si Benrico at sila ay sina Mark Anthony Revilla, 13 years old, Guillermo Benrico Revilla, 11 years old, at ang bunsong si John Michael Revilla na 9 years old naman. Dahil sa paghiwalay ng kanilang mga magulang, sila ay tumira na sa puder ng kanilang lolo at lola kasama ni Benrico na lumipat din doon. Tahimik na naninirahan ang pamilya Revilla sa 24th Aguinaldo Street, Bacolod City, kasama ng 3 kasambahay nila na sina Richel, Dolores at Bemon Gallo, o mas kilala sa palayo na Bemon. Pero hindi tumagal, nagulo ang kanilang payapang pamumuhay dahil sa hindi masukat na galit ng isang taong kanilang lubos na pinagkakatiwalaan. December 18, 2000, mga bandang 7:00 ng umaga, dumating ang driver ng pamilya na si Rudy Alfonso sa bahay upang ipagmaneho sana ang mga Revilla papuntang simbahan. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi ito naging isang normal na araw para sa kanya. Pagkapasok niya pa lang sa bahay, bigla na lang siyang sinalubong ng taga ng karit sa kanyang katawan. Ang nakakapagtaka pa, ang umatake sa kanya ay ang houseboy din doon na si Bemon. Tinamaan siya ng karit sa kanyang leeg at likod, pero nagawa niya pa rin makalayo kay Bemon. At bagaman siya ay nakatamo ng malalim na sugat, sinubukan niyang makatakas upang humingi ng tulong sa katapat na kalsada. Sa kabutihang palad, nakita naman siya kaagad ng mga security guard ng pamilya Coangco na kapitbahay lamang ng pamilya. Mabilis nila itong dinala sa Riverside Medical Center upang ipagamot
At dahil sa nangyari kay Rudy, tumawag na rin sila ng pulisya. Naguguluhan pa sila noon kung ano ba talaga ang nangyari o kung bakit siya inatake ni Bemon. Pero sigurado na sila na may hindi ito mabuting ginawa. Di tumagal, sa pangunguna ng Bacolod City Inspector na si Hermilio Pasigado, inimbestigahan nila ang buong property ng mga Revilla. Hindi na nila naabutan si Bemon doon, subalit bumungad sa kanila ang isang madugong crime scene, pati na rin ang karumal-dumal na sinapit ng pamilya. Sa kanilang pag-iikot, may nakita silang isang bag sa loob ng kwarto ni Bemon at ang bag ay naglalaman ng kalibre 45 na baril, isang Rolex na relo, cellphone, wedding ring, Biblia at ang jeep ni Erap na ID ng binata. Dahil dito, itinuring na nilang pangunahing suspect sa nangyaring massacre ang 20 years old na houseboy ng pamilya na si Benon Barrios Gallo. Sinampahan din nila ito kaagad ng kasong robbery, multiple murder at illegal possession of a firearm. Gayunpaman, marami pa rin silang katanungan sa kanilang isipan ng puntong iyon. Naging kontrobersyal ang kasong ito na inutusan pa mismo ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force na tulungan ang Task Force Revilla na pinamumunuan ng Bacolod City Police Chief noon na si Amado Marquez. Binigyan lang din sila ng palugit na 72 hours o 3 araw para mahuli ang suspect. Habang hinahanap ng mga pulisya si Bemon, nanindigan naman ang ina nito na si Monica na inosente daw ang kanyang anak at na hindi niya kayang magawa ang pumatay ng tao. Ayon pa sa salaysay nito, nang nakausap siya ng Silay Chief of Police na si Ricardo de la Paz, hindi raw kaya ni Bemong gawin ang karumal-dumal na krimen dahil mahal daw nito ang 3 mga apo ng mga Revilla na halos itinuring niya ng mga kapatid. Gayunpaman, hihikayatin niya di umano itong sumuko kung sakaling umuwi siya sa kanilang tahanan sa Silay City. Araw ng Huwebes, December 28, 2000, makalipas ng lagpas sa 1 linggong pagkatapos ng pagpatay, nahuli na rin sa wakas ng mga otoridad ang binata. Natakip nila ito sa bahay ng kanyang tiyahin na matatagpuan sa liblib na baryo ng Tabuhan sa Sagay City. Nilusob nila ang lugar bandang 3:30 ng madaling araw at ayon sa mga pulisya, nagtago pa di umano ang suspect sa loob ng aparador nang sinalakay nila ang bahay ng tiyahin nito. Natagpuan sa kanya ang mga resibong may petsang December 18 at 24 mula sa Alex Pawn Shop na matatagpuan din sa Sagay City. Napag-alaman rin nila mula sa resibong iyon na nagsangla ito ng alahas na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Nahanap din sa kanya ang isang rosary na pinaniniwalaan din nilang ninakaw mula sa bahay ng mga Revilla. Sa pahayag naman ng Western Visayas Police Director na si Julius Garcia, ang inisyal na investigasyon di umano ay nagpakita na ang motibo sa likod ng massacre ay paghihiganti at ang pagnanakaw na nangyari ay isang insidente na lamang. Ayon pa sa kapatid ni Bemon na si Erwin, inamin niya may sama ng loob ang kapatid sa mga Revilla dahil sa pagkatanggal ng kanyang nobyang si Remy sa trabaho. Si Remy ay isang dating kasambahay din ng pamilya at di umano nahuli sila ni Carlos Revilla na nagyayakapan sa loob ng bahay. At doon din mismo, nagpasya siyang tanggalin ito. Mahigpit na pinagbabawal kasi ng mag-asawa ang pakikipagrelasyon ng mga kasambahay sa isa't isa, kaya hindi nagustuhan ni Carlos ang kanilang relasyon. Gusto niya rin sanang puntahan ng nobya pagkatapos noon, pero pinigilan daw siya ng anak naman nitong si Benrico. Doon na daw nagsimula na kamuhian ni Bemon ang pamilya. Sa pagkahuli sa binata, hindi naman tumagal at umako rin siya sa nagawang krimen. Kanya ring idinitalya ang mga naganap noong gabi ng pagpatay at ang mga sumusunod ay ayon sa kanyang ibinigay na salaysay sa pulisya. December 17, 2000, mga 3:00 ng madaling araw, nagiinuman pa sa garahe ng kanilang bahay sina Benrico, 41 years old, at ang kanilang houseboy na si Bemon. Nagsimula daw silang uminom ng huling gabi pa hanggang sa inabot na sila ng madaling araw. Habang nagiinom, aksidente raw nasagi ni Bemon ang baso na nahulog ito sa sahig. At dahil doon,
Bigla na lang di umano siyang hinampas ni Benrico ng bote ng beer. Sa kanyang galit, kinuha naman niya ang isang martilyo at inihampas iyon sa ulo ni Benrico. Hindi naman ito napuruhan kaya nagawa pa niyang makatakbo sa kwarto upang kunin sana ang kanyang baril. Lingid sa kanyang kaalaman, sinundan din pala siya ni Bemon, dala-dala ang isang karit. At bago pa mahanap ni Benrico ang kanyang baril, pinatay siya ni Bemon gamit ang karit sa harapan mismo ng kanyang 3 mga anak na nagising dahil sa ingay at kaguluhang nangyayari. Pero hindi pa siya nakontento doon. Pagkatapos niyang mapatay si Benrico, sinugatan rin niya ang 3 mga bata gamit ang karit bago niya sila pa isa-isang pinukpok ng martilyo sa ulo. Nang sigurado na siyang patay na ang mga ito, hinubaran niya sila ng damit sa pagtatangkang linisin ang crime scene. Pagkatapos nun, inatake niya rin ang kasambahay na si Dolores Ogatis, 20 years old, na ng mga oras na iyon ay nasa dirty kitchen para maghanda sana ng almusal. Sinunod naman niyang patayin pagkatapos nun ang 76 years old na si Carlos Revilla Jr. na tumatambay sa dining room. Pagkakitil niya sa buhay ng matandang Revilla, pinuntahan naman niya ang maid's room kung saan natutulog ang 16 years old nilang kasambahay na si Richel Gonzalez. At nang walang pag-aalinlangan, pinaslang niya rin ito. Ang huli niyang pinatay ay ang asawa ni Carlos na si Florinda, 75 years old, na natutulog naman sa master's bedroom. Nang napaslang niya na ang lahat ng tao sa loob ng tahanan, ninakaw naman ni Bemon ang mga mamahaling gamit ng pamilya. Gayunpaman, hindi pa ito umalis kaagad sa bahay dahil hinintay rin niya ang pamangkin ni Benrico na si Carla Revilla na nasa isang school retreat naman ng mga panahong iyon. Sa kabutihang palad sa kung anumang dahilan, nabigo itong makauwi. Pagkatapos ng madugong massacre, nagsulat si Bemo ng mga mensahe sa pader gamit ang dugo ng mga biktima na PI, marami ng pinatay itong si BR at marami ng pinaglaruang mga babae. Ayon sa sulat, inaakusahan nito sa Benrico ng pagpatay at pagbiktima ng mga kababaihan. Pero tingin naman ng pulisya, ito ay para lamang iligaw sila sa kanilang investigasyon. Halos 4 na oras daw ang ginugol niya sa pagpatay sa mga biktima, pagnanakaw sa kanilang tahanan, pati na rin ang pag-iwan ng sulat sa pader bago siya inabutan ng driver ng pamilya ng 7:00 ng umaga. Para naman sa naiwang pamilya ng mga namayapa, lubos ang kanilang pagluluksa dahil sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Hindi mailarawang pighati ang dulot nito sa kanila, kaya pinili nilang maging pribado sa libing ng mga nawala nilang magulang, kapatid at pamangkin. Walang lokal na reporters at press ang pinayagang makalapit sa chapel kung saan sila nakaburol. Pati ang mga labi ng 2 kasambahay ng pamilya ay binurol din sa Rolling Hills Memorial Chapel. Saad naman na nagdadalamhating ina ni Richel Gonzalez na si Vicentia, hindi daw niya alam na nagtatrabaho ang kanyang bunsong anak sa mga Revilla. Nalaman lang din daw niya ang pagkamatay nito sa isa pa niyang anak na si Gina, kaya sobrang nasaktan siya sa nangyari. Hinihiling rin niya na sana siya na lang ang nawala kapalit ng anak dahil napakabata pa nito para mamatay. Tumagal ang pagtakbo ng kaso ng 14 years bago napatawan ng hatol si Bemon Gallo. Gayunpaman, ito ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa pagpatay sa mga Revilla. At sa kabila ng paniniwala ng kanyang ina sa pagka-inosente nito, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya bilang ang natatanging responsable sa krimen. Ang driver ng pamilya na si Rudy Alfonso ay tumayo ring saksi na si Bemon ang sumaksak sa kanya nang pumasok siya sa bahay. Sa huli, noong taong 2014, si Bemon ay napatawan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong, 40 years sa bawat batang napatay nito o 120 years sa kabuuan. Maliban pa dito, inatasan rin siya ng korte na bayaran ang mga tagapagmana ng mga bata ng 150,000 bilang civil indemnity, 150,000 para sa moral damages, at 90,000 para naman sa exemplary damages. Para naman sa pagpatay niya sa mag-asawang Revilla, ang anak nitong si Benrico at pati na rin ang 2 katulong, nakatanggap naman ito ng dagdag pa na 200 years na pagkakakulong sa kanyang sentensya.
Pagkatapos ng hatol, ikinulong si Bemon sa Bureau of Jail Management and Penology Male Dormitory bago siya kalaunang nilipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Doon siya magsisilbi sa nalalabi niyang sentensya nang walang tsansang makakuha ng parol. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.